Nako, eto na po mga kababayan na nag-leak na. Aba, 100 billion na per year ni BBM. Ayan mga kababayan, saldi ko. May bagong in-expose kay BBM. 100 billion per year ang ninakaw. Ayan mga kababayan, nagtatanong po tayo. Pangandaman at bersamin na. Ayan po mga karibin natin ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video mga karibin natin, eto pasadahan muna natin, no? Itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto, unahin po natin itong si Boying Rimulya. Binanatan po ng isang retired general. Ito pong si retired General Orlando de Leon. Ito po kasi ang sabi dito Boying, wag ka nang mahiya. Wag ka nang mahiya Boying. Pati si BBM gawin mo ng state witness, sagarin mo na. Oo nga no? Kasi biruin niyo mga kababayan, si Secretary Bunuan ginawa na pong state witness ni Boying Rimulya. Aray ko. Pag mga kakampi nyo, state witness agad. Ibig sabihin mga kabayan, yung mga si Bernardo, di ba, ginawang state witness. So, meaning ba, kakampi rin nila yun? Hindi halata kasi ginawa namang state witness, Sa Diskaya, hindi nila pwedeng gawing state witness, Kasi di ba, narinig naman po natin yung yung ng Diskaya, yung statement, sabi ng Diskaya. Pare-parehas lang naman po tayong nakikinabang. Kumbaga nagnanakaw, okay? Pero kapag nagigipit, kami lang ang itinuturo ninyo. Ayun na nga, matapang yung mga Diskaya kayang-kaya nilang isiwalat kung ano mang meron sila. Saka may mga ebidensya sila. Ang nakita nga natin, ang sabi, di ba? May mga ledger pa. Kompletos recados ang kanilang mga ebidensya. Kaso nga lang, hindi sila ginawang state witness ni Boying Rimulya. Ayan mga kababayan, si Bonjing. Grabe naman. Dati nasa DOJ, siya ang nasusunod, Si Boying po ang nasusunod, mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol diyan. Sabi po dito, pwede rin si BBM at Romualdez gawing state witness. Ayan na. Naloko na, sabi ni Ryan. Sabi ni Malaya, adik na rin, yan, wala na sa katinuan. Correct. Anak ng tipaklong, hindi lang tipaklong. Anak ng ano ba ito si Lahat ng big fish, absuelto. Mga dilis ang nakakasuhan, yun lang. Nahihiya lang po talaga siya. Lahat may katapusan, sabi ni Crisostomo. At kakanta sila ng my way pag oras na babagsak sila. And now the end is near. Karma is coming. Ayan mga kababayan. Ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. At eto, pasadahan din po natin to mga kababayan. Itong si Kong Mike, si former Congressman Mike Defensor. Grabe ito naman mga kababayan kasi mauuna pa yatang makulong si Mike Defensor at si Marcoleta. Kaysa po talaga sa mga totoong magnanakaw sa ating kaban mga kababayan. Ito po ang balita. Anak ng, sabi po ni Kong Mike mga kababayan. Kami pa ang kinasuhan ng plunder. Tapos si Manny Bunuan ginawang state witness. Hay, grabe ang kawalang hiyaan. Correct silang kinasuhan ng plunder pero yung mga magnanakaw ginawang state witness. Paano hindi to? Eto kahit anong isipin natin, kahit isipin natin na hindi involved si Bunuan, talagang kung uulit-ulitin mo at aanalisahin mo, paano hindi ito magiging involved? Siya po ang sekretary ng DPWH na kung saan talamak ang korupsyon. Diba? Sige nga, isipin nyo nga mga kababayan, paanong hindi naging involved or paanong naging
less. Okay? Paano naging less guilty si Bunuan? Gayong siya po ang sekretary ng pinakakurap na departamento ha, ng ating gobyerno. Naglulukan lang tayo dito tapos kakasuhan niyo si Senator Marcoleta. Plunder. Kakasuhan mo si ah, ex-Congressman Mike Defensor. Plunder din at saka meron pa Meron pa pong human trafficking. Aray ko. Diba? Lahat na lang talaga ginagawa ninyo. Ginagawa ninyo ang lahat para lang mapagtakpan kung sino ba talaga. Pero mamaya may paparinig po tayo na audio nag-leak mga kababayan. 100 billion per year. Aba, saan ka pa? Ibig sabihin, pag naka-6 na taon, di ba mayroon siyang 6 billion? Grabe naman. 6 billion? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dito mga karibin natin. Sabi po dito ni Flores, kaya nga nilagay si Boying dyan na armor at sandata ni Marcos Jr. Basic. Ayan nga Totoo. No? Talagang trinabaho nila yan kasi di ba may kaso nga dyan si Boying Rimulya may kaso po dyan sa ombudsman. Tapos siya pang naging ombudsman. Walang hiya yan. Alright. Sabi pa po dito ni sabi po dito ni Joey, tapos na mga DDS end is near. Nako, ikaw naman talaga Joey. Hindi mo ba na-analisa yung mga nangyayari? DDS pa talaga ang sinisi mo. Diba? Okay, nako. Ewan ko sa'yo. Sabi po ni AJ, sana maging malakas pa si Bonjing hanggang maging presidente si Inday. Ipagdasal po nating lahat. Correct. Huwag ka muna magurgur Baka eto lang mga kabayan, huwag naman sana. No? Yung may mga ngayon yung may mga atraso ngayon, baka pagdating ng 2028, pag si BP Sara na po ang presidente baka eto, wag naman sana mga kabayan. Baka isa-isa kayong mag-sightseeing at saka mahulog sa bangin. Aray ko. Tulad po ni sino yun? Ni Cabral. Huwag naman sanang ganun Boying huwag kang magsa-sightseeing sa 2028 pag si BP na ang presidente. Ayan mga karibin natin. Ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below. At eto mga kabayan, bago po natin i-play yung video, meron pa po tayong papasadahan dito. Eto, talagang grabe yung panggigipit nila dito ngayon Grabe po yung mga strategy nilang ginagawa, okay? Just to impeach BP Sara. Ito po mga kababayan ng balita. PNP, ayan, gagamitin na naman ng PNP, okay? PNP handa umanong arestuhin si Senator Bato de la Rosa kapag lumitaw ito sa impeachment trial ni BP Sara. If he will be appearing therein, our police force will arrest him. Ayon po yan kay Police Colonel Allen Reyco. Ayan mga kababayan. Sige. Napakamasunurin niyo naman sa ICC, no? Sana all. Mapapasana all ka na lang dito mga kababayan. Kasuhan nyo nga muna dito si Senator Bato de la Rosa, tapos arestuhin nyo. Siguro ko walang mga DDS na magpoprotekta dyan kung dito nyo kakasuhan, no? Kasi haharapin niya naman Ang kaso lang, for example lang mga kababayan, kasuhan nila dito just for the show, di ba? Pag labas ni Senator Bato de la Rosa, dadamputin nila, dadalhin na sa dahig, di ba? Kasi walang power ngayon yung ibang co-equal branch ng gobyerno. Tingnan nyo yung Senado, okay? Nagkagulo mga kaubayan, di ba? Sinabihan lang ni President Bongbong Marcos na kailangan na si Gatchalian, di ba? Si Gatchalian ang naging Senate President, no? Ewan ko lang sa judicial branch natin mga kabayan kung hawak rin ba sila ni President Bongbong Marcos Jr., no? Kasi for example, magpakita si Senator Bato, pumunta diyan sa korte, di ba?
Tapos damputin nila sa loob ng korte. Kaya nga nilang damputin dito sa sinasabi na ngayon, 'di ba ito? Sinasabi na ngayon dito ng PNP, no. Dadamputin nila si Senator Bato pag pumasok diyan sa Senado. Paano kung pumasok sa Korte Suprema? Dadamputin niyo rin ba? O yun ang tanong mga kababayan. Kasi parang wala na tayong co-equal branch of government. Meron lang po tayo dito. Ano bang tawag dito? Diktador na ba tayo mga kababayan? Nagtatanong lang po sabi po dito ng ating mga kababayan ito basahin rin natin kasi importante po ang public opinion Sabi po ni Ami, why you need to arrest him? Sir, do you have arrest warrant for him from our local court? Yun nga, di ba? Wala nga po mga kababayan. Ang dala po nila ay foreign arrest warrant, ICC po, no? Where is the warrant that passed through Interpol? Ayan sabi po ni Virgilio. Sabi po ni JC, kaya nga naman sir. O bakit naman po sir? Hindi na tayo membro ng ICC. Silent martial law, like father, like son. That's what I'm trying to point out kanina. No? Diktador lang yung ko na isip ko, no? Pero martial law pala yun mga kaubayan. Martial law na ba tayo ngayon? At ganito ang nangyayari. What the heck? Boom! Hindi maitago ang the power of Maleta. The power of Maleta na ba talaga mga kaubayan? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga karabin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin mga kabayan yung video. No? Ito po mula kay Sir Don Mar. Sa kanya ko kasi nakita. Pa-share lang nito saglit lang naman to. Yung audio lang yung natin. Teka lang Ito, pakinggan nyo po to mga kabayan May instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. Hindi ko... Grabe. Ulitin natin. May instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. Hindi ko... Grabe. Isa pa. Para May instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. Hindi ko... Grabe. Sabi ni Amina Pangandaman boses ito ni Saldico Ewan ko lang kung saan ito nakuha. Kasi nag-leak ito ngayon kumakalat ito ngayon sa social media So yan mga kabayan, 100 billion per year. Voice of Saldico. Kausap niya po si Amina Pangandaman mga kababayan. 100 billion per year mga karibin natin. Diba? Kung sa atin nga mga hirap na nga tayo 100,000 per year kung baga. Diba? Sa kanila, billion per year. Easy money coming from our kaban ng bayan. Coming from the taxpayers money. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Grabe itong mga ginagawa ninyo. Diba? 100 billion per year. Anong masasabi niyo dyan mga karbi natin ito, magbasa nga tayo ng ilang komento dito. Gusto ko lang maano yung reaksyon ng taong bayan dyan sabi po dito, sa gustong bumili ng Tumblr na yan. Ang admin na ngayon ang pasimuno sa pinakamalaking sindikato sa bayan natin, ba? Mother po ako ni Francis. Okay. Sabi po dito, Win, nasaan magnanakaw ng flood control? Diyos ko, ubusin talaga ang pera ng bansang Pilipinas. Correct di ba? Oo, ubusin talaga nila yan. Hanggat kaya pang sisimutin nila yan. Anyway, ano pong masasabi niyan mga karabin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan lang po natin itong itong press con ni Ombudsman Boying Rimulya. Pasok. For preliminary investigation. Hinog na ang fact-finding at preliminary investigation na. Of course, may mga ibang kaso pa na hinog-hinog. Pusang yan. Ayan na naman tayo sa hinog-hinog na yan no? Puro ka hinog, hindi mo naman tinutuluyan sabi mo noon, hinog na ang kaso ni Rimulya, ni Villanueva, tapos sasabihin mo ngayon, di ba? Narinig niyo naman yung statement, yung last vlog natin, no?
na preliminary investigation yung gagawin nila sa kaso ni Joel. Ano ba yan? Na dyan din papunta sa PI din. Mamaya namin puntahan yan, sir. Pero let's stay muna dun sa 8. Mga kong lang to, sir. 8 or more than 8 yan. Puro congressman yan. Can you just, maybe if you cannot give the names, paano po yung involvement nila, as in medyo broad strokes of their involvement? Yung isa rito kasi, yung contractor, yung sinasabi natin na conflict of interest. Kung ikaw, congressman ka. Kung ikaw, contractor ka. Magkahiwalay na trabaho yan. Pag pinag-isa mo yung trabahong yan, kasalanan yan sa taong bayan. Very simple yan. Conflict of interest yan. Section 3E ba yan? 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Itsaka H, 3H. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI at pa-file na yun this week. Meron din rin kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. At least one. Isa for PI. For PI. Okay, sir. Alam mo na. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week. This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. One senator this week. Baka dalawa. Dalawa. Isang Sandigan, isang PI. Tama ba? Baka dalawa. Dalawa. Isang preliminary investigation, PI. Yung isa naman sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan, we are sure na si Marcoleta yan kasi kakasuhan niya ng plunder, mga kababayan, di ba? Yung PI, si Joel Villanueva. Di ba? Nako ka. Boying. Dalawa ba? Dalawa lang. Isang Sandigan, isang PI. Isang preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan, no? Puro PI. Pero although may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan rin. Yun din. Kung po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Yan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, ano yun yun? Sir, is it Senator Joel Villanueva? Grabe, no? Bakit nagtatawanan yung mga reporter, no? Alam na ba nila kung sino? Bakit pinagtatawanan nyo? Di ba? Seryosong usapan yan, mga ma'am, sir, no? Nagtawanan pang mga hinayupak. Bandang bayan ang pinag-uusapan dito at justice, no? Ay, nako. Mga naano yata to, mga nabayaran yata itong mga hinayupak na mga ano na to. Na mga media. Nandiyan, bakit ako tatawa dyan? Diba? Not unless kung, diba, nabayaran ka, na-envelopan. Diba? Aray ko, my paper bag. Aray ko. For this week? For PI. For PI. And then any clue doon sa yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. So hinog na ang kaso ni Senator Marcoleta? Hinog na, ngayon lang nga namin nalaman yan. Naku, paano naging hinog yan? Ngayon nga lang namin nalaman yan. Biglaan yung kaso ninyo. Mas mauuna pa talagang makulong si Marcoleta kaysa kay Joel Villanueva. Diba? Kay Joel Villanueva, dati pa yan eh. Pero hindi hinog. Hanggang ngayon, PI pa rin. Preliminary investigation pa rin.
Nakakagigil ito. Anyway, palitan ng dolyar mga kababayan. Ayan peso versus dolyar exchange rate. Base po yan June 29, 2026. Okay? 61.17 every dollar mga kababayan. Ayan na. Pabagsak na tayo ng pabagsak mga kababayan. Anyway, sige, impeachment. Mag-focus lang tayo sa impeachment. Okay? Impeachment, panggigipit sa mga kalyado ng mga Duterte para hindi makaboto. Ikulong nyo na lahat, no? Ng mga senador. Huwag na ninyong tirahan na yung pakla. Anyway, ano pong yung masasabing dyan mga karbi natin? Just comment down below. At syempre, huwag po kalimutan like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.